Ito ang reading mo, Leo. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. Sa general reading kayo nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Four of Swords. I feel like ang nasisense ko na energy mo, gusto mong magbigay ng oras, panahon para sa sarili mo, para makapag-relax. Minsan napapagod ka rin na o-overload din yung isipan mo. Ang mensahe ng card mo, nakita ko na meron kang binabalak na gawin. Pinag-iisipan mo kung ano yung hakbang na pwedeng magawa para mapaunlad yung pagkakakitaan mo or pinagkakakitaan mo, yung hanap buhay mo. Lalo kang nagsusumikap day by day para matapos mo yung ginagawa mo, para ma-achieve mo yung goal mo. Nagkaroon man ng gulo, ng situation na hindi maganda, pero alam mo sa sarili mo kung paano i-handle yung situation. May darating dito na bagong panimula para sa'yo. May papasok na maganda na pagsisimula dito sa pag-ibig, sa romance, sa some of you, pagmamahal sa sarili o pagmamahal na pinupunuan mo dun sa mga mahal mo sa buhay. You're trying to balance yung mga situation na pumapasok sa buhay mo. Some of you, nahihirapan kang magbigay ng desisyon or magdesisyon kasi medyo magulo pa yung isipan mo. Gagawin mo yung lahat para makuha mo kung ano yung gusto mo, para magawa kung ano yung dapat dun sa isang sitwasyon. Meron ka ditong inaayos sa loob ng tahanan or you're building your future kasi meron kang mga gustong makuha, makamit para maibigay dun sa mga mahal mo sa buhay. Nandun yung pagsisinungaling or cheating. Some of you, meron ka ditong susubukan na gusto mong maumpisahan or pwedeng makatulong sa trabaho mo, sa mga ginagawa mo. Clarify natin ang Page of Pentacles. Eight of Cups and Four of Swords. May gusto ka nang kalimutan na nangyari sa buhay mo na hindi maganda. And some of you may gusto kang puntahan, harapin. Mas gusto mong ibigay yung time para sa sarili mo na makapag-isip, makapagpahinga. And may mga realization ka dito or iniisip na paraan para kumita. Clarify natin ang The Tower. Three of Cups and Temperance. May celebration na parating. Some of you, magkakaroon ng reconciliation or pagkakaayos. Kailangan mong habaan yung pasensya mo palagi. Kapag meron ka mga desisyon or inaayos na bagay-bagay sa buhay mo. Kailangan mong isiping mabuti bago ka gumawa ng hakbang. Some of you, merong darating dito na swerte para sa'yo. Clarify natin ang Two of Pentacles. Ten of Cups and the World. Nandun yung may minamanifest ka na pagbabago na makuha kasi gusto mo maibigay yun sa mga mahal mo sa buhay. May mga desisyon kang kailangang harapin at the same time, merong mga masayang mangyayari sa buhay mo na matagal mo nang gusto na mangyari.
andun yung ibibigay sa'yo yung long-term na emotional happiness. Kailangan mo lang ibalanse yung mga dumarating at hinaharap mong pagsubok or challenges sa buhay mo. Clarify natin ang Three of Pentacles. Queen of Cups and Knight of Pentacles. You are very emotional, sensitive. May mga gusto kang ayusin dito pagdating sa loob ng tahanan or binibuild mo yung future mo eh. Yung mga gusto mo, yung mga pangarap mo. Pinagsisikapan mong mabuti na makuha kung ano yung goal mo para sa kanila dahil andun yung pagmamahal mo. Clarify natin ang Eight of Pentacles. Knight of Cups and Ten of Swords. May hinihintay ka na dumating or may gusto kang puntahan. Gusto mong ipakita yung pagmamahal at the same time pinagtatrabahuan mo. Gagawin mo lahat ng makakaya mo para maipakita dun sa tao yung pagmamahal. Some of you may darating dito na gagawin niya lahat ng paraan para maipakita sa'yo yung pagmamahal na nararamdaman niya. Clarify natin ang Ace of Cups. The Hierophant and Six of Swords. Unti-unti ka na nagiging okay. And may mga gusto kang gawin sa buhay mo. At isa sa gusto mong mangyari or makuha, maibigay yung pagmamahal na totoo. Maramdaman din yung totoong pagmamahal para sa'yo. Clarify natin ang The Magician. Temperance and the Fool. Meron kang bagong journey na harapin dito. Andun yung pagsusumikap mo. Gagawin mo lahat ng makakaya mo. Yung best mo palagi sa bawat dumarating sa buhay mo. Sa kahit anong aspeto. Pag-ibig man yan o trabaho. Para sa'yo lahat, pantay yan, kailangan gawin yung makakaya. And kailangan mo lang talaga ng mahabang pasensya at tamang pagdedesisyon. At darating din yung swerte para sa'yo. Basta kailangan mo lang i-handle lang tama at i-balanse ng maayos. Clarify natin ang Seven of Swords. The Empress and Four of Wands. Isa sa nagpapasaya sa puso mo yung pagmamahal na pinapakita mo or nararamdaman mo sa mga taong nandyan para sa'yo. And gagawin mo lahat na makakaya mo. Susubukan mo kahit ano pa yan para lang maibigay mo dun sa taong mahal mo yun. Some of you may celebration na darating dito. Alamin natin kung anong mensahe ng iyong gabay. Notice the signs. Yes, the signs you have been receiving are heaven sent with of feathers, coins, and other signs upon your path to remind you that you're loved and never alone. Ang mensahe ng iyong gabay na palagi nagpapatala ng mga sign ang iyong gabay, ang Diyos Ama. Every time na nalulungkot ka or naghahanap ka ng karamay sa buhay, pero hindi mo pinapansin. Akala mo wala lang. Kung meron ka mang nakikita dyan na feathers or coins, pag nag-iisa ka or naghahanap ka ng makakasama, isa yun sa sign na nandyan sila palagi para sa'yo. Magdasal ka lang palagi para magabayan ka sa tamang path na gusto mo at isipin mo na hindi ka nag-iisa at mahal ka ng Diyos. Kahit pa sabihin mong marami kang pinagdadaanan, isa yun sa sign na mahal ka ng Diyos Ama, ng iyong gabay, na binibigyan ka ng mga challenges. Kailangan yun eh, para mas lalo kang ma-inspire na magsumikap sa buhay. Gawin mo yun na motivation, yung mga pinagdadaanan mo para maabot mo yung mga pangarap mo. Basta isipin mo lang palagi na kaya mo yan, huwag kang susuko sa mga pagsubok na dumarating sa buhay mo.
At itong yung reading, Leo, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.